you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Let us all be reminded what the Lord says. Isaiah 43, verses 15 to 20. Praise the Lord. I am the Lord, your Holy One, Israel's Creator, your King. This is what the Lord says. He who made a way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses, the army and reinforcements together, and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Hallelujah. Purihin ang mga salita, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. We may be in the situation, Lord, seems to be no way. We may be on our difficult time, Lord, that it seems so hopeless, Lord. We may be in this crisis, Lord, but we still believe and we know, Lord, you are the God who makes a way. We may be in this situation, Lord, we cannot have physical gathering, Lord, to have corporate worship, Panginoon. Ngunit, Panginoon, you made a way, Lord. You use this platform, Panginoon, para maabot ang iyong mga anak, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord. We pray and we ask, Lord, that you provide us water, Lord. The streams of your presence, of your comfort, of your joy, Lord, overflow, Panginoon. Provide us water, Lord, in this wilderness, Panginoon. We will proclaim our praises to you, God. For we are your chosen people, Lord. Yes, God.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, we worship you, Lord. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We declare this, Lord. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're the way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. That is touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Turning lives around. I worship you. I worship you. You are mending every heart. I worship you. I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. This is who you are, God. This is your nature, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, yes, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you We believe, Lord. We believe in you. We stand and we believe, Lord. You are working. You are still working, even if we don't see it, even if we don't feel it, God. We declare this, Lord. We play my praises, Lord.
you're working. You never stop working. Even when I don't feel you're working. Even if we don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. When I don't feel it, you're working. You never stop working. Even if we don't see it now, even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You never This is your nature, Lord. We declare you're the maker. You're the maker. Still do miracles, Lord. We believe in we declare, Lord. We Still believe, Lord. This is your nature, God. This is your nature, Lord. Yes, you are. You're the way maker. Declare, Lord. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
ang aming papuri sa iyo, Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Muli ka, Panginoon, na maitaas sa aming mga buhay. Muli ka mapaglingkuran, muli ka mapapurihan, muli ka madakila sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tunay nga po, O Diyos, na ikaw lamang ang daan, ikaw lamang yung katotohanan, at ikaw lamang po, O Diyos, yung nagbibigay ng buhay sa amin, Panginoon. Lord, continually to show us your way. Patuloy mo na pagliwanagin ang iyong daan sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na kung sino bang sumusunod sa iyong mga salita, hindi maniligaw, Panginoon. Hindi kami maniligaw ng landas, Panginoon, sapagkat ikaw ang tanging ilaw ng aming mga buhay, Panginoon. Kung sino mang sumusunod sa iyong, Panginoon, ay makakatagpo, Panginoon, ng walang hanggang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami lahat, Panginoon, sa kabila ng pagsubok na ito. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi man namin nakikita, hindi man namin nararamdaman, pero Panginoon, alam namin na kumikilos ka sa aming mga buhay. Gumagalaw ka, Panginoon, kumikilos ka. May ginagawa kang kamangha-mangha sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay, Panginoon, namin pinaglilingkuran ay buhay, Panginoon. May ginagawa ka sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya, Panginoon. Yung kalakasan na tinataglay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong pribilehiyong ito, Panginoon. Sa kalakasan na meron ng bawat isa. At sa lahat po na nakakaabot sa gawain ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami lahat sa kabutihan at katapatan niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, patuloy namin, O Diyos, ay nilalapit sa iyo aming mga puso at isipan. Lord, patawad po. Kilala niyo po ang bawat isa. Sumagi po sa aming isipan, pumasok po sa aming mga puso yung pagkatakot. Ngunit, Panginoon, ngayong umaga, may isang malaking katotohanan na naman ang naisawalat, Panginoon. At yun ay yung kumikilos ka, Panginoon. Patuloy ka na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord. At dalangin namin ngayong umaga, Panginoon, ang patuloy na pagsama na yung banal na Espiritu, Panginoon, sa kabuuan ng gawain kong ito. Sa magbabahagi ng iyong mga salita, maging tungtungan lamang siya ng iyong mga paa, Panginoon. Patuloy na yung karunungan na nanggagaling sa iyong siyang ipataw mo sa kanya, Panginoon. Maipahayag ng maliwanag, mabuti, Panginoon, ang iyong mga salita na nais paiwati ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin sa iyo ipagkakatiwala ang lahat ng papuri ito, Panginoon. Patuloy namin ipagkakatiwala sa iyong kabuuan ng gawain ito, Panginoon. Maraming salamat po muli. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila, pagluwal ating pasasalamat na nararapat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. May the Lord bless you this very day. Maaring sa kaganapan na nagaganap sa daigdig ngayon, sa ating bansa, sa buhay ng maraming tao, maaring iba o marami ang nagsasabing hindi makatwiran ng Diyos. God is unfair. Maaring sa mga oras nito yung nakikinig ka at naabot mo ang tinig na nagsasabing, minsan sa iyong buhay sa kaganapan, sa pangyayari, sa kapaligiran, na sinasabi mo, nasa ng Diyos sa ganitong kaganapan. Where is God? Is He hiding? Or you're saying, declare that God is hiding. God is hidden.
Maaring kaganapan ng daigdig ngayon at sa iyong buhay na personal. And you're saying, God is silent. For that three important words, I would like to challenge you, people of God, people out there. That God is not hiding. Our God who created the world is not silent. He is the way maker. The miracle maker. And the promise keeper. In the light, in the darkness. Ngayong umaga, Panginoon, kami po ay patuloy at walang sawang lalapit sa iyo. Sapagkat bigo ang tao, Panginoong Diyos, na magtiwala sa kanyang kapwa. You have stated in the book, it's bluntly speaking in the spirit realm, Lord. Curse those who trust in man rather than God. Kaya, bago dumating ang kaganapan na kami ay mapawalay sa iyo. Sa gitna na hindi po namin nakikita ang tunay na magiging katatayuan ng aming bansa, ng aming daigdig. Pero ikaw ang nakakakita ng lahat. And you're still working, Lord. You're not stopping working for the sake of your creation, for the sake of your children. Father, in the mighty name of Jesus, let there be love, let there be comfort, let there be peace and the joy and the love. Touch every heart, Lord God, who are listening today. That we may be encouraged once again, the word that you have given us, entrusted to your servant to preach the preaching of righteousness. Sanctify us by the blood of Jesus. And let the healing move. The healing touch move in a very special way. Comfort your people, Father, in Jesus' mighty name. Aliwin mo ang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa mga oras na ito. At kami, Panginoong Diyos, ay muling magtitiwala sa pahid at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na ngayon ay muli namin maririnig ang salita ng buhay. We're about to prepare our hearts to listen to the glad tidings, the good news that will declare that salvation comes from the Lord. Only in the name of Jesus. Walang ibang pwedeng magligtas sa kalalagayan ng bansa, ng kalalagayan ng tao at sa kaganapang ito, kundi ang pagtitiwala mo sa Diyos na may mangyayari kapag ang Diyos ang nangako. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoong Diyos, sa araw na ito, ang mga ilang bagay na napakahalaga para sa iyong mga anak at para sa aming mga tagapakinig. Pagpapalain mo, Panginoong Diyos, ang mga nalalabing oras na napakahalaga ang pakikinig ng salita, sapagkat ang salita mo, Panginoong Diyos, ang magpapalaya sa mga natatalian ng kasalanan, magpapaunlad sa mga nawawalan ng pag-asa sa kabuhayan, magpapagaling sa gitna ng karamdaman. After your word be sent, Lord, then healing follows. And we believe that that healing, Lord God, this morning is flowing right now. Lord, we give you all the praises, the glory, and honor belongs to you. The only name that is higher than any name. No other of Nazareth. And this is our prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And amen. Hallelujah. We've been encouraged the last Thursday from our Bible study about the word persistency or perseverance. As I look back when I came across about the word perseverance, I just personally quote this reading in the anecdote of different preachers in the world. One is Chuck Swindoll. He says, remember that the snails enter into the ark because of perseverance. Nung aking tignan sa Tagalog na
huwag niyong kakalimutan na ang suso ay nakapasok sa arko ni Noah dahil sa pagtsatsaga. Persistency. Pagsusumikap. Pagpapatuloy na pagiging masigasig. Hindi lamang po sa paglilingkod, kundi sa buhay panalangin. That's we have heard the last Thursdays. And we've been encouraged by that word, persistency. Kaya hindi po tayo titigil hanggat hindi bumubukas ang pintuan ng langit upang tayo'y makalaya sa pangalan ni Jesus. Even the World Health Organization say na hindi mawawala ang pandemic. And that's only the prediction of man. But I challenge you, people of God, let's not trust the word of men, but just trust the word of God. That's the bottom line. And for you to give the word of encouragement, I want you to just prepare your heart for this introduction, particular in the book of Proverbs, chapter 22, verse 1. And I just give, this is not our topic, but just to give you an eye-opening before we go to that part of our title, the highest duties of men. Or the highest of human duties. Reading in English in New American Standard Bible notes, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Put it in Tagalog. Tignan niyo po. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Usapan po ang pangalan ay walang ibang nagkakaroon ng kagalakan lalo tigit ang batang isisilang ay nasa loob pa lang na sinapupunan. Iba't iba hong mga suwestyon at mungkahi kung ano ang magandang pangalang ibibigay sa sanggol na lalabas sa daigdig na ito. Hindi magkamayaw. Sila po minsan dumarating sa pagtatalo. Ang gusto ko isunod sa pangalan ng lolo. Kahit na yung lolo namatay na. At ang sabi, hindi mare, siya'y kamukha ng aking lola. Ng aking nanay nung nabubuhay pa. Ilisunod natin ang pangalan. Tignan niyo po ang larawan. A good name, sabi po ng Biblia, is to be more desired. Sa New American Standard Bible, is to be more desired than great riches, favor, and a better than silver and gold. In New American. But in Authorized King James Version, sabi po riyan, a good name is rather to be chosen than great riches, loving favor, rather than silver and gold. Rather to be chosen. Kaya pagpili po ng pangalan talaga maraming natutuwa Kaya lang yung pangalan maganda ho. Ang sabi ng Biblia rito, ang malinis na pangalan. Hindi ho ang mabuting pangalan. Lagay natin sa Tagalog po. Piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto. I will not stress about this silver and gold, but I would like to define, to give you a clear definition about the word good name. Pag sinabi pong good name, pag sinabing good ay, ang ating translation ay mabuting pangalan. Pero dito po sa Biblia, iba ho. Ang kaparaanan ng pagpapaliwanag dito po sa aklat ni Haring Solomon. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan. So magkaiba ho yung magandang pangalan at yung malinis na pangalan. Yun po yung to give you an eye-opening. Kahit na ano ang gandang pangalan, kaiba po sa pangalang malinis. Pero yung pangalang maganda. Bigyan mo po kayo, John Michael Andrew, Paul McCartney, Michelangelo. Name those different names which in the sight of men, in the clear hearing of men's ear, maganda ho. Oy,
bagay na bagay. Kasi magandang lalaki, magandang nilikha, magandang binibini, paglaki nito, magandang babae ito. At lalong angkop na angkop ang magandang pangalan. There's nothing wrong for a good name. Pero ang binabanggit po ito, ang malinis na pangalan. Magkaiba yung malinis na pangalan at yung pong magandang pangalan. Maganda hong mga pangalan po, saan mo napadpad ang buhay. Basta po natin ang itinuturo. What we call this labeling or giving a chosen name or labeling. Minsan, pagka nabanggit pa lang ang pangalan, minsan ang mukha ng tao, kumukunot yung noo, umiiling. Kasi yung pangalan lang, pag nabanggit ito, hindi ko alam kung anong damdamin meron ng tao. Kapag sa sandaling nabanggit yung pangalan, na di ko alam kung saan at bakit nagdurugo, nagngingit-ngit, nagagalit, mabanggit lang ang pangalan. Kaya sa huntahan at kwentuhan, huwag mo nang banggitin ang pangalan. Sumasama lang ang araw ko. You see, even you have the good names in the world, kahit na maganda ang pangalan mo, pero hindi malinis. At pag yung pangalan mo ang nabanggit, maraming umiiling at hindi sila naniniwala. And this is what I would like to stress. Good name is rather to be chosen. Mas magandang piliin ang magandang malinis na pangalan kaysa pilok at ginto o anumang kayamanan. Si Philip Yancey, the one who wrote the book of Disappointment with God, I just come up to read the book of Philip Yancey, which I was truly encouraged. Tell how once observed men's in prison. Naobserbahan niya nang minsan ay dumalaw po siya sa isang bilangguan. At nakita niya ang mga taong nakakulong na parang mistulang mga hayop. At doon sa harapan ng pintuang bakal ay may mga tag name. Ang mga tag name po doon ay murderer, rapist, armed robber, child beater, child abuse, corruption, and so on. Yung tao sa panahon na si Philip Yancey ay dumalaw at nakita niya yung mga tao na nakakulong sa kulungan na merong mga tatak. Ang pintuan kung anong uri silang tao, mga pusakal na mamamatay tao. Lahat ng bagay na masama na ginawa ng tao ay nakalarawan doon sa pintuan ng kulungan. At ang sabi niya, but what left a lasting impression with that over each door was a sign stamped in a large black letters that read either murderer, rapist, armed robber, child beater, child abuse, corruption, and so on. Each story remain in boxes of labeling instead giving them a word of encouragement. Ano po ibig sabihin? Kapag inilagay natin ang tao sa ganitong uri ng pangalan, mga ginawa sa buhay na kanyang naranasan sa daigdig na ito, hindi po ang tao makalalaya. Parang ikaw na mismo ang nagbibilanggo sa pangalan pa lang. You're being given the word what we call character assassination. Na ang tao ay buhay pa, ay hinahatulan mo na. Na ang tao ay hindi mo man pinapatay, pero yung kanyang katauhan, pag pinag-uusapan, parang hindi nakasama siya sa daigdig na ito na nilikha ng Diyos. Instead of giving them the word of life and the word of truth, no other than the word of God, we discourage people. Kaya yung pangalan po, kailangan maging malinis. Ano po, sa paano paraan? It's strange how human nature tries to label and package people. And so doing with them, inside the box, as certain as true, we slam the steel door shut. Parang ayaw na natin silang palayain. Mga kapatid, isa lang makapagpapalaya sa karamihan ng buhay. Isa lamang ang makapagpapalaya sa bilanggo ng lahat ng uri ng kabigatan, pagsubok at karamdaman. Isa lang, kundi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Papalakpakan natin ang Diyos dyan. Sa tao, pag pinag-usapan ng pag-uugali, ganito po yung kwento ng mag-ina. Sabi niya, oh, she's been a liar since she was a child. Sabi ng magulang, wala na tayong magagawa. Maliit pa yan, sinungaling na talaga yan.
Maliit na bata pa lang, sinungaling na. Wala na tayong aasahan dyan. Yan po yung mga kwento ng kutsero sa kapaligiran sa komunidad. We call that title, The Tragedy of Level. Kapag ganyan, I call this the tragedy of level. And the word tragedy define a sorrowful, a disastrous conclusion describing a complete calamities. Pagka ganito po na inilalagay natin ang tao sa isang kahatulan, sa gitna ng mga karumihan at kasalanang ginawa, napakalaki ng pagkakataon ng taong nagkasala na makabalik sa Diyos. At ito yung tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kilalanin siya na Panginoon at Panginoon ng kanyang sambahayan. Magiging dahilan yan upang siya'y makalaya. So instead of discouraging these people, putting them in shutting the slam door shut, we need to encourage those people as God encouraged us to be saved. Especially in the social category, that our labors open and the people the kind of behavior. Instead of giving them the chance and to bring back them in the light of the word, we disdain, we abstain, we stay to keep away from them. Yun po yung isang larawan na hindi po dapat makita. Kaya ko po binigyan ng halimbawa, yung ating tatalakayin po, the highest men's of duties of men, kaiba. The sense of this process is the most, and the world sacrifice anything, everything, even their good names in order to certain riches. So kaya hindi ko po tinanakay. Yung pong ginto at pilak ang tinanakay ko, yung malinis na pangalan, to give you an eye-opening about this passage that we are tackling this very morning. Ang problema po ay nagaganap kapag tayo po ay nakakita o minsan ang maraming tao ay nagsasakripisyo, sacrifice anything, everything, even their names, even their good names, even their wonderful names, in order to obtain riches. Kaya ho, kahit masira ang pangalan, basta sumagana. Kaya huwag ho kayong mag-aalala kung meron mga sumagana at mayamang tao at masagana ang buhay. Pero pinag-aaralan ng Diyos dito, hindi ginto at pila, kundi yung malinis na pangalan. Kaya ano sa isay na kasagana, pilak at ginto, huwag inumang pangalan ay maganda lang, pero hindi malinis. There's nothing wrong to be rich. Pero ang pinag-uusapan po natin, yung malinis na pangalan, hindi yung magandang pangalan. Sa talatang 3, it is the one who lives his life by the Bible and therefore foresees evil. Kaya yung verse 3, tignan niyo po yung verse 3. Binanggit po yung 22 verse 3. The prudent man. In chapter 22 verse 3, Proverbs, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit hindi ito pansin ng mangmang, kaya siya ay napapahama. The prudent man, yung po tinatawag dito, is the one who live his life by the Bible and therefore pursues evil. Kaya ho yung mga taong nagtitiwala sa salita ng Panginoon, alam niya na pag mayroong dumarating na panganib, nakapagbabantay siya. Pero doon sa mga taong mayaman lang, pero mangmang, hindi ho ito pansin kung siya'y mapapahanap. Hindi baling masira ng pangalan, basta yumaman lang. Yun po yun. The prudent man is one who lives his life by the Bible and therefore pursues evil. He can now himself from the environment. Mapapagtanggol niya ang sarili niya kasi matalino siya. Mayroon siyang batid at kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya pagdating ng panganib, nakaiiwas siya. Pero yung mga tao, maganda lang ang pangalan. No, may ginto at pila. Pagdating mo ng panganib po ay mapapahamak siya dahil wala po siyang sandigan para maipagtanggol ang kanyang sarili sa kapaligiran. At ang ating sandigan at lakas, walang iba, kundi ang salita ng Diyos.
The simple can be likened of those who are not known or believe the Bible and are therefore ignorant of the vicissitudes of the spirit world. The word vicissitude means it is a state of being changeable. Kaya kahit na magpabago-bago ang daigdig, basta stuck lang mo yung kanyang ginto at pilak, wala mo siyang pakialam dito. Now, to stress to you, the signifier of a sorry choice. Ano po yun? These are the true riches, honor, and life in verse 4. Tignan natin ang tunay na kayamanan at malinis na pangalan. Kung may sa verse 4, ang paggalang at pagsunod sa Diyos at ang kapagkumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Uulitin ko po sa inyo. It is not a good names. It talks not about the true in the spirit world, the silver and gold, but the true riches is life and honor. Ano po yun? Yung paggalang at pagsunod sa Diyos at mayroong spirito ng kapagkumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ayun. At may mga aral na salita ng Diyos at mapagkumbaba, hindi panalo. Ikaw ay sasagana, yayaman, at ang buhay mo ay may karangalan. So magkaiba ho yung mabuti ang pangalan, magandang pangalan, at magkaiba ho yung malinis na pangalan. Now, this way, gusto ko po bigyan ninyo kung paano po tinatanggap ng Diyos ang mga taong nagkulang, mga taong nagkasala, mga taong naglipa na sa daigdig sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo ay nangangaral. In his 3 years old public ministry, he encountered all kinds of people, prostitute, minorities, rural fishermen, businessmen, housewives, and government officials. Ito po yung mga nakasalumuha ng ating Panginoong Jesucristo. And if, in every case, He accepted from on their own merit and received them each as a person of dignity and value. And that's encouragement. Sa bawat panahon na itinanggap niya ang mga taong ito na itinakwil ng daigdig, sinira ang buhay, pinagsalitaan ng hindi maganda ang kanilang mga buhay. Pagdating sa Panginoon, tinatanggap ng Diyos to. At ito yung mababasa natin sa Mateo 4:19. Looking back in Matthew chapter 4 verse 19, to give you, for us not to label every single name, every single human being, to label, to put them inside the box. Huwag natin silang hatulan. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Palakasin natin, encourage natin sila na sila ay magbalik loob sa Diyos, tumalikod sa kasalanan at tumingi ng kapatawaran. That's the very best word to use, to encourage, not to discourage. In Matthew chapter 4, verse 19, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Come, follow me. There's two very important words, follow me. And I will make you a precious of man. Hindi niya sinabing, oh you prostitute, oh you government official, you're not belong to this kind of groups. Hindi niya po sinabi yun. Ali kayo at gagawin ko kayo na maging mangingisda ng tao. He didn't say, you filthy tax collector, ikaw na maniningil ng buwis, na labis, kumaningil. Hindi rin niya sinabi na, ikaw, na nakikipag-ugnayan sa hindi mo asawa. Alika, sinabi, God, Jesus Christ, always welcome this kind of behaviors. And He wants to forgive those people who will turn to God, to renounce the evil ways, everything that He did in the sight of God. Instead, He forgive those people and encourage them to go back and return to the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, be careful how you label and package people. Now let's give a time for this highest man, the highest of human duties. In Deuteronomy chapter 1, inialis ko lamang po kayo sa isang panukala sa ating pasimula na
umalis ang tao sa paghatol sa buhay anuman ang kanyang pangalan. Hindi natin tungkulin yan. Ang tungkulin natin ay palakasin. Ibigay sa kanila ang salita ng buhay at salita ng katotohanan upang sila'y manumbalik sa Diyos. Upang makilala nila na mayroong Diyos na tatanggap sa kanila sa gitna ng kanilang kalalagayan. Dahil sila ay pinalakas at hindi sila itinaboy. Ito po yun. Where is God? Is He hiding? Is He silent? Is He unfair? Ito po yung tanong dito ngayon sa ating pag-aaralan. Sa aklat po ng Deuteronomio, Kabanatang 1, talatang 34 hanggang 38. Ganito po yung lipat. When the Lord heard what you said, He was angry and solemnly swore, "No one from this evil generation shall see the good land, that is the promised land where God promised to Israel. I swore to give your ancestor, sa inyong mga ninuno, na aking sinumpang ibibigay sa inyo. Walang makapapasok mula sa masasamang lahing ito o makikita ang mabubuting lupain na aking ipinangako sa kanilang mga ninuno." Followed, "Except Caleb, son of Jephunneh, he will see it, and I will give him his descendants the land he set his feet on, because he followed the Lord wholeheartedly." Sinunod niya ang Diyos ng buong puso, kaya si Caleb lang ang anak ni Jephunneh na makakakita at ibibigay ko sa kanyang mga ari-arian at mga lupaing ipinangako sa kanya dahil siya ay masunurin sa Diyos. Ang tanong, masunurin ka ba sa Diyos? Yan ang isang bagay na dapat makita natin. Upang maging masunurin tayo sa Diyos, at makita natin, kung masunurin ka sa Diyos, makapag-e-encourage ka ng buhay ng mga taong diskurahe. You will be an encourager for those people who are discouraged. Ito po yun. Ang discouraged po rito, si Moses. Si Moses po ay naisama dahil doon sa mga kakulitan and all those grumbling, and all those complaining Israelites under the leadership of Moses. Kaya pati si Moses sa labis na galit ay naging dahilan upang hindi siya makarating sa lupang pangako at ipinatanaw lang sa kanya si Caleb at yung kanya pong successor, walang iba kundi si Joshua. Tuloy nating basahin to in verse 36. "Because of you, the Lord became angry with me, also said, you shall not enter it." Identify, this is a personal direct command. Directives that given to Moses. Maski ikaw, hindi ka makapapasok sapagkat ang Diyos din ay nagalit sa iyo. Tingnan po natin. In verse 30, "Datapwat, but your assistance in the person of Joshua, son of Nun, will enter it." Ang bilin ng Diyos kay Moses, encourage him. Palakasin mo siya sapagkat pangungunahan niyang Israel upang tanggapin ang lupaing minana. Encourage him because he will lead Israel to inherit it. Next, in verse 38. 38 po ito. Kaya nga si Joshua na anak ni Nun ay papasok doon. Kaya palakasin mo siya sapagkat pangunahan niya ang Israel upang makarating sa lupang pangako. One of the highest duty of human duties is the duty of encouragement. Again, one of the highest of human duties is the duty of encouragement. It is easy for us people to laugh at men's failure or men's much ideals. Madalas nating tawanan, hindi bigyan ng pansin kapag mayroong mga taong nagbibigay ng suwestyon at nagiging magandang idea sa ating pandinig. Tinatawanan lang natin. It is easy to pour cold water on their enthusiasm. Para bang gusto nating huminto na sa kanilang ginagawa. Kahit alam natin mayroong pananagumpay at magiging maganda ang kawakasan. Parang nanlalamig tayo, ayaw natin bigyan ng pansin. We not putting them to be encouraged instead of to discourage. It is easy to discourage other. Madaling
tayong mag-discourage, madali tayong humatol, at ang tao ay para mawalan ng pag-asa, mawalan ng lakas, mawalan ng saysay ang buhay. Madalas ang tao ay ganyan. And our world today is full of discouragement. Maging ang ating daigdig ngayon ay puno ng kabiguan, kasalantahan ng buhay at ng espiritu. At alam din natin kung ano ang ating hinaharap ngayon. The world, not only to our country, Philippines, but even the whole nation. Discouraged tayo sa nangyayari. Nawawalan tayo ng pag-asa. Ang tao'y naguguluhan. Hindi malaman kung saan susuling, hindi malaman kung saan pupunta. Ano ang pinakamabuting gawin? Gulo. They are in trouble. They are in confused. And they are totally discouraged. People today. And if you are listening today, people of God, God wants to encourage you, people out there. Ngayong umaga, gusto ng Diyos na palakasin ka. Kung nakikinig ka, kung mayroong mga pangyayaring nagaganap sa iyong buhay, broken relationship, in terms of husband, parents, and children, lost job, about your health, kalusugan, huwag mawala ng pag-asa. Because this is the word for you to encourage and to return unto the Lord, because God is encouraging you through His word at sa pamamagitan ng salita ng Diyos ngayong umaga. Only through His word, which is the word of life, the word of truth, because the word is God Himself. In the beginning, in John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God Himself. Kaya magkaroon ka ng salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, upang ang Diyos ay makakilos sa iyo sa mga panahon na ikaw ay nadidiscourage, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng sigla, nawawalan pa ng pagkakataon ng lakas ng hihina para magpatuloy sa buhay nito. You will be encouraged today. Mapapalakas ka ng salita ng Diyos. I tell you. In John chapter 1 verse 14, trust Him with all your hearts and with all your strength. In Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all your heart and not to lean in your understanding. So ito'y isang panukala na ang Diyos sa pamamagitan ni Haring Solomon nagtuturo sa iyo at saka sa akin. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso, ikaw na nawawala ng pag-asa. Ikaw na nagsasabing hindi mo na kaya magpatuloy sa buhay na ito. Ikaw na nagsasabing hirap na ang buhay ko, wala nang pag-asa. Meron pang karamdaman, meron pang broken relationship. Ikaw na nagsasabi, sabi ng Biblia, magtiwala ka sa Diyos. At yung pagtitiwala niyan ay magbibigay sa iyo upang ikaw ay muling lumakas, maging matatag, maging maayos ang buhay, malinis na pangalan, sapagkat ang lahat ng lumalapit sa Diyos ay hindi niya itataboy. Yun ang pangako ng Diyos. And to all our brethren in Christ, we have a Christian and Christian's duty to encourage one another. Many times, or a word of praise, or thanks, appreciation, cheerful, has kept a man on his feet. Ano po yun? Gawin natin, maging sa salita. Yung mga salita na lumalabas sa ating labi, makapagpapalakas, hindi makapagpapahina. Yung mga salita ng buhay mula sa salita ng Panginoon, doon ka magkakaroon ng kalakasan. Remember that it is between life and death is in the power of your tongue. Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. Kaya po yung dila ay isang sabi ni sabi ni Santiago, isang uri ng timon. Isipin niyo ang timon. Napakaliit lang na bagay, pero kayang patakbuhin ang malaking barko. Yung po yung nagdadala sa barko upang lumayo, upang lumakbay, upang maglayag sa dagat. Isang timon. Ganyan ang dila. Ang dila po ay magkahalo. Pwede bang maghalo ang tubig tabang at tubig alat? Yung po yung dila. Minsan, ang dila ng tao, pag maganda ang buhay, salamat.
Yun po yung tabang. Pero pagka na ho, ang buhay ay hindi maganda, puro alat ho ang lumalabas. Kaya ang sabi ni Santiago, pwede bang magsama ang tubig tabang at tubig alat doon sa dila ng tao? Opo, yung dila ng tao, minsan, madalas nagsasabi ito ng tama at madalas nagsasabi ito ng mali. Minsan, ang salita ng tao ay nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng buhay. At doon sa salita niyon, yung dilating iyon ay naghahatid ng kaguluhan, kasiraan ng buhay. Kaya itong character assassination, hindi po dapat makita. Lalo doon sa mga mananampalataya, lalo doon sa mga born-again Christian na sinasabi. Try not to judge people because the Bible stated, judge not that you may not be judged. Sinasabi ng Biblia, ang Panginoong Hesus ang nagutos, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. So pag-iingat po ito. And for us to encourage people who are discouraged today, give them the Word of God. Ito po yun. Pag-akbay, pagpupuri, pasasalamat, palakasin, isang bahaging makapagpapangiti sa mga taong nawawala ng pag-asa. Imbis na hatulan, akbayan natin at sabihin natin ano bang magagawa kong tulong. At ako ba ay makagiging bahagi upang ikay lumakas? This is as nice and as such words to use. Napakaganda. Encouragement to our heart is what oxygen to your lungs and put into your body. Meron pong isang manunulat na sabi, ang pagpapalakas ng isang pusong mabuti ay isang hangin sa iyong baga na nagbibigay ng pagkain sa iyong katawan. Kaya pag nagsasalita ang iyong labi, hindi ka humahatol at nagbibigay ka ng mga pananalitang nakapagpapalakas. Ikaw mismo, yung personal mo, yung baga mo, ay lumalakas. At itong pagkain ng iyong katawang lupa. But all those negative followed, there are thousands who tell you, when you blew it, who managed to flush that. Maraming tao talaga. Sa daigdig na ito, ang sisirain ang buhay mo. Imbis na palakasin ka at bigyan ka ng pagkakataon, hahatulang ka. Ito ang tao sa kapaligiran sa daigdig na ito. The word, I told you so. Tatagalugin ko po ito. Madalas po, sa usapan ng pamilya, sa usapan ng tao, the word used is, I told you so. Sa Tagalog sinasabi ko na nga ba sa iyo kung nakinig ka lang sa akin, di sana ay hindi nangyari yan. Ayan. Tuloy ang nangyari. Ala ka sa buhay mo. Tignan niyo po, ang galing ng taong yun. No. Madalas na maririnig ito sa buhay ng tao. Kaya po yung tao po, pagka nasa loob sila ng kasalanan, ang sinasabi, ayan, di ka nakikinig. Ayan, matigas ang ulo mo. Ayan, kaya ka nagkaganyan. Talagang para sa iyo yan. Hindi po dapat ganon. Meron pong mamamatay tao, si David. Mangangalo niya si David. Ito pong si Moses ay pumatay din ng Kaldeo. Pero si David, mangangalo niya, inagaw niya ang asawa ng kanyang punong lingkod, kawal. Inilagay sa unahan upang mapatay at nang mabalitaan na yung naging asawa niya, si Betsaba. Ano po ang dahilan? Pero mangangalo niya, ito at mamamatay tao. Hinatulan ba ng Diyos? Ano sabi ng Diyos? Sa huling kasaysayan ng buhay ni Haring David, si Haring David ay naging malapit pa sa puso ng Diyos. Pwedeng maging malapit sa puso ng Diyos ang hinahatulan ng kanyang kapwa. Makinig po kayo sa araw na ito. Minsan, madalas din, dito sa buhay natin ay pagka salamat. But when things are not going well, kung ano-ano lalabas yan. Kaya ang tao talaga, sabi ni Pablo, walang kasiyahan Ang katawan lupang ito, walang gagawing mabuti. Upang makagawa lang ng mabuting ang katawan lupang ito, ay dapat kumilala sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. At doon manunumbalik ang pag-asa. At doon manunumbalik ang lakas. At doon manunumbalik ang mga bagay na nawala na hinahanap niya noong panahon iyon, ay ngayon ay masusupungan niya dahil sa pagbabalik loob sa Diyos. It may be a turning point for a struggling life.
Kaya kapag nginitian mo siya, inakbayan mo siya, binigyan mo siya ng isang salitang makapaglalakas. Although yung life niya is struggle, mag-iisip po ito dahil may mga tao palang makapagpapalakas sa kanya. Kaya kaibigan, kapatid, kung meron kang kilalang tao na alam mong naghihirap ngayon, punong-puno ng kaguluhan ng buhay, siguro. At alam mo rin kung anong kaganapan ng ating bansa, ng daigdig, ng buong mundo, I may say, imbis na magsalita ka ng hindi makapagpapaunlad at hindi makatutulong, it's much better to bite your own tongue than to bite others. Ano pa ibig sabihin? It is better to bite your own tongue for you to bite other. Mas mabuting kagatin mo ang iyong sariling dila para hindi ka na makakagat at makasira ng damdamin ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Encourage people who are discouraged, and he shall cause Israel to inherit the land. Ito po yung sabi rito sa Deuteronomy chapter 3 verse 28. Tignan po natin. Deuteronomy chapter 3 verse 28. But commission Joshua and encourage, strengthen him, for he will lead these people across and will cause them to inherit the land that you will see. Sa Tagalog po, tignan niyo po yung sinasabi rito ni Moses kay Joshua, the successor of Moses. Ituro mo kay Josue, ang dapat niyang gawin, at palakasin mo ang kanyang loob, sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing matatanaw mo. Si Moses hindi nakarating sa lupang pangako. Si Moses ay pinatanaw lang ng Diyos, pero isitinuturo ng Diyos kay Moses, Moses, even up to present you are discouraged because you cannot enter the promised land. It is your successor. And God told to Moses, encourage Joshua. Sino nyo ang tao po ay medyo, sabi natin nalulungkot, pati kasi yun, dahil sa Israel na kanyang pinamumunuan, naging dahilan upang hindi siya makapasok sa lumang pangako. Pero tingnan niyo po yung pagpapalakas ng Diyos at pagsunod ni Moses kay Yahweh upang palakasin si Josue. Kasi si Josue na po ang successor. Siya na ang mangunguna sa bansang Israel upang makarating sa lupang pangako. And the word encouragement is very much important. And this is one of the highest of men's duties. Ito yung isa sa pinakamataas na tungkulin ng tao. Yung magpalakas sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Nagkakaroon ng mga katanungan at kaguluhan sa buhay. Whom you know who discouraged and feels like quitting. Sino ang alam mong taong nawawalan ng pag-asa at gusto na sumuko? Puntahan mo, ipagdasal mo. Ipanalangin mo siya. Palakasin mo siya, ngitian mo siya, i-appreciate mo yung kanyang ginagawa sa gitna ng kanyang pagkukulang at pagkakamali. Bigyan mo siya ng isang salitang magpapalakas sa kanya upang magpatuloy at magbalik loob sa Diyos. Ito yung pinakamagandang larawan sa buhay natin, sa karanasan at kaganapan ng daigdig. Instead of judging the leaders after leaders, instead of judging the nation after nation, tell to those leaders, and I personally encourage you, those who are leaders in our government and different nations after nation, I encourage you to pursue, to seek God, to seek the face of the Lord, to seek the God who is righteous. And for this nation to be lifted up before God upang makabalik ang bansang ito. Tulungan natin ang mga namiminuno ng bawat bansa. Tulungan natin ang mga naglilingkod sa ating mga gobyerno upang manumbalik ang lakas at tayo magkaisa upang maibalik ng Diyos muli ang bansang ito, ang buong daigdig sa normal na kalalagayan. Maraming tao nagagalit ngayon, nagtatanong ngayon, naguguluhan, nawawalan ng pag-asa. Ang mga na kami ng pag-asa. Wala nang pagkain, wala nang sahod, wala na. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyong meron. Hindi nyo lang nakikita na akala ninyo ang Diyos ay hindi. He is not stopped working in you for the sake of His own creature.
Yung po yung awitin natin. He's not stopped working in you because God is a way maker, a miracle worker, a promise keeper. Siya yung gumagawa ng daan sa akala mo lang siya natutulog, walang ginagawa, siya ay nagwawalang bahala. Sa akala mo lang hindi ka iniintindi, hindi tayo iniintindi, hindi tayo pinakikinggan. But we must be persistent and perseverance in prayer, serving the living God who created the heavens and the earth. Dapat mo pa rin magtiwala sa mga bagay na kahit hindi nakikita. At ito yung salitang pananampalataya. Ang pananampalataya ay mga bagay na hindi mo nakikita. Puro wala ng pag-asa at wala na talagang pananagumpay. Magtiwala ka kahit hindi mo nakikita. Pero nakikita ng Diyos kung ano ang gagawing mabuti para sa iyo at para sa ating pamilya at para sa ating bansa kung magtitiwala ka. Ito ang kailangan natin. We will be encouraged by the Word of God, and I encourage you to trust God, to return unto the Lord, and God will return unto you. God stated in the book of James chapter 4, verse 7 and 8, come close to Jesus, and Jesus will come close to you. Draw near to God, and God will draw near to you. Lumapit kayo sa Diyos. Pag lumapit po kayo sa tao, bukas sa tao uli kayo lalapit. Pag lumapit kayo bukas sa tao, sa susunod na araw sa tao, ano ang gagawin ng tao kung ang tao ang problema? Ano ang maitutulong ng tao kung siya mismo ay nawawala ng pag-asa? Sa mga taong nawawala ng pag-asa, isa lang ang magbibigay sa iyo ng pag-asa, yung ikaw ay magtiwala sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at nagbigay ng iyong hininga at buhay sa araw na ito. Napakagandang aral. Friend, reminders. Anybody can quit right away. But God believe in you. Naniniwala pa rin ng Diyos sa iyo. At hindi nawawalan ng pag-asa ang Diyos para sa buhay mo. Napakahalaga ng buhay natin sa harap ng Diyos. Napakahalaga ng iyong kaluluwa sa harap ng Diyos. At kung alam mo lang, kikilalanin mo lang at ikaw'y magpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Manunumbalik at iiwanan na ang buhay ng kadiliman at lusak ng kasalanan. Makinig ka. Ang sabi ng banal na kasultan, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan, the word is the nation, the Philippine Island, and the whole nation before God. If my people which are called by my name shall humble themselves, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Sabi kang Tagalog, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, hahanapin ang katwiran, seeking righteousness of God, at tatalikod sa kasalanan, sa kasamaan, sa kadiliman, patatawarin ko ang kanyang kasalanan, at lilinisin ko ang kanyang lupain. People of God, for us, the world is under discouragement. And I pray and I hope that the Word of God encourage you today to return unto the Lord. Pagsisihan natin yung mga kasalanan ginawa natin. Pagsisihan natin na kung paano tayo humatol at lumabas sa ating labi at dila. Ang mga bagay na hindi nakapagpapalakas kundi panghihina ng buhay ng isang tao, ng katauhan ng isang tao. Umalis tayo. Abstain from all wicked appearance. And this is what I'm saying you. Those are grace teachers. And this is what I'm telling you bluntly. Abstain from all wicked appearance. In Philippians chapter 2, beginning verses 13, work out your own salvation with fear and trembling. Pagsikapan ninyong. The word means work out, practice. What is holiness? With fear and trembling. That fear of trembling is what we call the holy fear. Banal na pagkatakot. Ang mga taong may banal na pagkatakot ay lumalayo sa kasalanan.
Pagkatapos ang masakit dito, palagi ang lumalabas, grace, grace, kagandahan ng loob, pero naroroon pa rin ang kasalanan. How many times you will repent? Repeat the word repentance. Millions of believers lying in the Spirit. At kung ito, sa galit at puot ng Diyos, ay mangyari, walang matitirang tao. Even the ministers itself, those who preach the Word of God. Dalawang bagay, isang kasalanang nakamamatay at isang kasalanang hindi nakamamatay. Namatay ho dahil sa pagsisinungaling sa Espiritu. But there are two very important teachings about the word grace. What happened to Ananias and Sapphira in Acts chapter 5. There was a certain man. Two or gifts of the Spirit, discernment of the Spirit and the word of knowledge. Ibinigay yun ng Diyos kay Pedro. Kaya pa sa atin patay, tapos sasabihin natin basta ligtas ka na. Hindi na maalis yung pangalan mo sa aklat ng buhay. May mga naalis sa aklat ng buhay at napama. Dahil nawala sila sa katwiran ng Diyos. Naging sinasabing grace. Sabi ni Pablo, hindi lahat ng kalayaan ay nakabubuti. At may kalayaan nakasasama. At gusto kong bigkasin sa huling pahina ng pangangaral na ito, kaibigan, kapatid. I want to encourage you. As you bow yourself to the Lord, give time reading the Scripture. Go back to the very presence of the Lord. Ngayong umaga, gusto kong gamitin ako ng Diyos bilang isa sa sidlan sa mga namiminuno ng ating bansa. Sa bawat sangay ng gobyerno, huwag kayong manghinawa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat may mga nilikha ang Diyos na dumutulog na nanangis. Nananagahoy. Panginoon, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Patawarin mo rin, O Diyos, ang iyong mga nilikha na imbis na maging makatulong, makapagbigay ng lakas at makapagbigay ng isang Espiritu upang ang tao ay manumbalik at magtiwala sa Diyos ay nagsasalita pa ng walang kabuluhan. We pray for all God's delegated authority to all governments after governments. Ipinagdarasal po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mahal na Pangulo, ang kanyang sambayan. All the cabinet members and all those nations before you, Father, in Jesus' mighty name. Wala kaming Panginoong Diyos tungkulin para sa kanila, kundi ipagdasal. Ang ikalawa ay tulungan sila ng Diyos na magkaroon ng aking karunungang panlangit. Gamitin ang kanilang mga kapangyarihan, kapamahalaan sa isa at tamang makatuwid na pamamaraang makalangit upang ang bansa ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Mapalad ang bansa na ang kanilang Panginoon ay ang Diyos. Remember this, again for you to encourage, righteousness always exalt the nation. Tinataas ko sa iyo ang aming bansa. Tinataas ko din, O Diyos, sa iyong mga nalikha na ayon sa iyo, Panginoon, ay dapat magpalakasan kami as we encourage one another. This is the highest duty, of human duties, of men duties. Ang pinakamataas o mataas na antas ng paglilingkod ng buhay ng tao ay yung palakasin ng mahihina, bigyan ng pagkakataon ng mga tao na walan ng lakas o pagtanggol ng kanilang sarili. Lord, we declare and we proclaim the word today before we start to pray the following prayer concern in the book of Psalms chapter 66 verse 19 and 20. And for you to be encouraged, those who are listening and watching this epic live telecast CCJC,
In Psalms chapter 66, verse 19 to 20. But God has surely listened and has heard my prayer. Praise be to God, who has not rejected my prayer or withheld His love from me. Sa Tagalog, gusto ko pong iwanan sa inyong lahat ito, mga tagapakinig. At magsilbing kalakasan mula sa araw na ito hanggang susunod. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan titigil. But we will persistent in our prayers to intercede, persevere. Magpapatuloy kami na mayroong pagtsatsaga, pagtitiis, pagsusumikap, sakit, nakatukin ang puso at trono ng kahabagan ng Diyos upang makalaya ang tao, ang bansa, at ang maraming bansa na sinasabi ng World Health, hindi na mawawala ang pandemic. I tell you, people of God, try not to be discouraged for that proclamation and prediction. But I want you to hear the promise of God. Hunay at tunay akong dinidinig ng Diyos. Listen good and listen well. Ngunit tunay akong dinirinig ng Diyos sa aking dalangin. Ako ay sinagot. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Pagkat ang daing ko'y kanyang pinakikinggan at ang pag-ibig niya sa akin ay walang katapusan. Mahal ka ng Diyos. Kaibigan, kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ikaw man ay naghihina dahil sa kaganapan at pangyayari, maaaring kinapos ka ng pangangailangan, but God sustain even the government, the principle of different members of the public servants in the Philippines, in our country. Kumikilos sila. Tulungan natin sila sa panalangin na sila man ay ingatan ng Diyos sa kanilang paglilingkod at patuloy. May mga level up na mga pinagaling. That means to say, if you're waiting for the true vaccine, there is no true vaccine. The true vaccine for this world, for the humankind, to be delivered under this illness and sicknesses no other than the stripe and the wounds of Jesus at the cross of Calvary. Lord, I decree and I declare, stated in the Bible, in the book of Isaiah, nang dahil sa iyong mga latay at sugat, kami ay nagsigaling. Lord, kami ay iyong bayan na tinawag sa iyong pangalan. Nagbabalik loob kami sa iyo, humingi kami ng aming kasalanan, nagpapakumbaba kami sa iyo. Ang pangako mo, patatawarin mo ang aming kasalanan at pagagalingin mo ang aming bansa. Panginoon, patuloy kami magiging persistent. Patuloy kami magiging persevere, Panginoon. Sakit, Panginoon. Patuloy na magiging masigasig, Panginoon, hanggang bumukas ang pintuan at durungawan ng langit upang abutin ang aming panalangin. At ang sabi mo, dinarinig mo ang aming mga panalangin. At pababalikin mo kami sa lupain iyong ipinangako. Lord, maraming salamat. Itinadalawan ko, Panginoong Diyos, ang buong Cavite City. The Cavite City CCJC Central Office, the family of the CCJC, and to all the pastors and all outreaches. We pray for your divine intervention. The King of Glory, Qatar Base, headed by Pastor Domel Perez, and our dear beloved Pastor Krista Badua. I pray you will be out of the ICU right now in Jesus' mighty name. By the blood of Jesus. Your wife told me that you've been twice admitted to the hospital because the doctor said you have been stroke. But right away after I prayed for you the last night, yesterday night, bumukas ang iyong mata't ibinalik ng Diyos at muli kang nakalunok. And after all this CT scan, we pray for divine intervention. You will be out of that throne because God is good for every saint who
who are called by the Lord. Salamat. Dalangin ko din ang buong MCP sa pangunguna ng aming kagalang-galang minamahal na Pastor Rodel B. Magaling ang kanyang pamilya. Ang buong Council of Elders, Officers, and Members of the Gathering of the Fivefold Ministry International, all group speakers, all the activities, members, all the Messiah Full Gospel Bishop Council of the Philippines, headed by Apostle Rex Resurrection. Then Jesus Christ, the way of life, headed by the senior pastor, Pastor Nono Mensurado, and the whole entire pastors of Davao Oriental, the 107.7 Lupon radio station, Pastor Jesse, Pastor Julito, Pastor Sammy, Pastor June, Pastor Judy, Pastor Joel, and our dear beloved Counselor of Davao Oriental, Counselor Eva, and the whole entire family. Lord, we pray for the healing, miracles. You are the miracle maker, Lord. Hallelujah. We pray for Pastor Joel, Cesar Aniceto, Pastor Nelson, wife Rani, Brother Henry Sultan, Ray Balindo, Raymond Queriva, Pastor Jaime Vicente, Brother Ronnie Canya, and Pastor Christian Badua, for a complete deliverance, healing, in Jesus' mighty name. For our dear beloved CDO, Fivefold Ministry in the Heart, Pastor Tito, that they follow under headed by Apostle Clarita Moro and our Ate Sonia Pentespina. May the Lord guide and protect, and we pray for your health, and the blood of Jesus will protect you and will lift you as days goes on. Hallelujah. To all to God be the glory production, headed by Ronel and Tina, my dear kumpare, Bishop Romy, Bishop Conching, and all the Christian faith trading council members and outreaches, and the business to be open. Upper Black Shop, Ideal Lodge, Central Station, branches to be open in Jesus' mighty name, headed by our dear sister Alan and brother, sister Alan and Gina, Evangelista de Radio, the Badua Farm and Water Station, the online tutorial, headed by our dear beloved Pastor Krista Badua and Pastora Krista. The Anania Restaurant pong Alberta, Canada, Balido family and the Kobe family, Sunshine Flower Shop and Store and Internet, the Montessori Academy from Olongapo, headed by our dear brother Romy Maninding, the Annie Jane Metal Crab by brother Bert Domingo, Rhea and Biray Spa, Dondon, Shara Kitchenette, Lucy, Vegetable Fruit Stand, Ronel and Tina Enterprises or Merchandise, Panginoon. Lord, pinagdarasal din po namin yung aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Huwag mo po silang pababayaan. Kilala mo sila. Inilalapit din namin ang aming minamahal na barangay captain, 42B, headed by Armand de los Angeles, kasama ang kanyang mga kagawad, ang SK Kagawad, the staff, the secretary, the treasurer, the administration, and all the tanons, and all Lupon members. Father, I pray also for the aid. Our dear beloved Sharon Balaram, to all Kagawad, the SK Kagawad, staff, the administration, Pastor Gadi Medina, and Pastor William Medina, and brothers and sisters. We pray for all the Perez family and the Bakery, Lord God, and lahat ng kanyang mga empleyado at manggagawa, Panginoon. Mga kapatid, sumama po kayo sa diwa ng panalangin ngayong umaga. I believe that God deliver us under the spirit of discouragement. If you're staying home, at your home, kung ikaw ay nasa tahanan ngayon,
nasa opisina, ano man ang iyong ginagawa, napapakinggan mo at naririnig ang tinig na paanyaya sa panahon na may nangyayari sa ating bansa. Isa lang ang pwedeng maging tanggulan: kalasag, sanggalang, bato ng kaligtasan, muog na siyang magtatanggol sa iyong pamilya, sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan, sa iyong hinahangan. Mayroong mangyayari sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Sila mga nagtitiwala sa Diyos, mayroong mangyayari magandang bagay, magandang balita. And this is a good and a glad tidings for you to remember that God is always good every time. And every time, God is good. Panginoon, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, at ang patnubay at kaliwan ng banal na Espiritu, ngayon, kami po ay sama-samang dumudulog sa iyo. May mga bukas na himpapawid, the FB telecast in different nation and Luzon, Visayas, Mindanao. The last that we experienced is the storm in Samar, northeastern, western. We pray for your divine intervention in Jesus' mighty name. Even the nature itself, Lord, na mga ang tao dahil pati kalikasan ay kaya mong pigilin. Lord, we stand firm in your promises that we can cast every spirit, rebuke, cast every spirit of darkness, domain, this world, every spirit of sicknesses, and all those who are captives be set free in Jesus' mighty name, by the blood of Jesus. Palayain mo, Diyos, ang mga natatalian sa kasalanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na ang tao'y magpakumbaba at manumbalik sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa ganitong kaparaanan na ipapahatid namin ang magandang balita. At ang magandang balitang iyan ang aming pag-asa sa araw-araw ng aming buhay. Taas po ninyo ang inyong mga kamay. Tanda na tayo ay nagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Dakilang Diyos ngayong umaga sa buhay ng bawat lingkod at mananampalataya, sa buhay ng taong yung mga nilikha, Panginoon, ay naging hamon sa kanila na ikaw ay isang Diyos, Panginoon, na laging bukas ang kamay upang tanggapin ang mga tao na manunumbalik sa iyo. Panginoon, ang mga tao na mga nakarinig ngayon ay manunumbalik sa iyo. Tatanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kanilang mga buhay. At doon, mula sa langit, Panginoon, ay diringgin mo kanilang mga panalangin. Patatawarin mo kanilang kasalanan. Lord, hindi lamang ang aming bansang Pilipinas, kundi ang mundo, I may say the whole world, to be delivered under this pandemic in Jesus' mighty name. Truly that COVID is a name, but there is another name which is higher than any name. And that is Jesus, the only beloved Son of God. Panginoon, maraming salamat ngayong umaga. Pagkatapos kong maipahayag ang iyong salita, maangkin ako ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu na ikaw magmiministeryo sa mga taong naroon sa kanilang tahanan. Palakasin mo sila, patatagin mo po sila, ingatan mo po sila. Ilayo sila sa lahat ng uri ng sa banig ng karamdaman, anuman sa unat aksidente, panganib, sa pangalan ni Jesus. At inaangkin namin, Panginoon, ang araw na ito at mga susunod na araw ay araw ng pagpapalaya, araw ng pagkalag sa tali ng kadiliman at sa tali ng karamdaman na nagaganap ngayon sa pangalan ni Jesus. There is only but one solution. There is only but one answer to this problem, this trouble, these trials, this pandemic. And this is no other than Jesus Christ of Nazareth. Panginoon, naniniwala kami, Panginoong Diyos, na iyo kaming babasbasan at bibindisyonan sa araw na ito. Again, Lord, thank you for the healing touch of Pastor Christian Badua right now.
Thank you, Lord, for giving us the chance. We are encouraged by your word. And you teach us, Lord God, to encourage one another. We give you all the praises. We give you all the glory. And the glory belongs to you because you are worthy to be exalted. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, salamat sa tagumpay. Salamat sa kalayaan. Salamat sa katugunan. Salamat sa kasagutan ng aming panalangin. Salamat sa tagumpay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 The Lord bless you and see you this coming Tuesday. We have a continuous, persistent, live telecast, soaking intimacy, and God pleasures. See you and God bless you.